Yes, ito guys, pasilip ko lang sa inyo, no? Sa tungkol sa nagtanong pa rin, yung nagtanong tungkol sa silver. Ito guys, makikita natin, ito yung ginawa natin ngayon. Makikita natin na walang haspi. Ayan. Kahit saan mo tingnan yan guys. May nagtanong kasi, paano talaga, ano ba talaga yung tamang paraan o pagbuga o diskarte para walang haspi yung mangyayari. Yan guys, wala kayong makikitang haspi dyan. Kasi ang problema kasi sa silver guys, pag binugan na natin to, nag-haspi. Makikita natin yung mga guhit na parang mapa ng Pilipinas. Na ano. Ngayon, pasilip ko sa inyo guys kung ano yung tamang diskarte dito. Para makita nyo kung ano talaga yung distansya, yung layo ng spray gun, saka yung ano, yung pagtimpla mo. Dapat hindi masyadong malabnaw, sakto lang. Ito, nabugahan natin to, isang patong pa lang to ng kulay. Tapos papakita ko sa inyo guys, panoorin nyo yung video na to. Papakita ko sa inyo kung ano yung tamang paraan o diskarte para ano, so yung distansya ng spray gun, yung layo, gaya ng ganito guys, yung layo, tingnan nyo yung layo, pansinin nyo yung layo ng spray gun, tsaka yung pagbuga ko, tsaka yung lapad ng spray gun, para makita nyo guys kung ano yung diskarte natin dito. Ito, unang patong pa rin to. Yan, wala kayong makikitang haspi dyan. Pero syempre kailangan nating patungan ulit to kasi manipis pa. Pero yung sikreto dito guys, isa na yung pag-mix mo na dapat hindi siya masyadong malabnaw. Kasi pag nilabdawan mo guys, gaya nito, ito yung silver natin. Ayan, dapat ganyan lang yung lapot niya, hindi siya masyadong malapot to. Kasi ang nangyayari kasi sa iba, yung silver ginawa nilang parang kulay puti. Kasi pag kulay puti yung binuga natin guys, walang haspi yan. Tapos pag diniinan natin, talagang lalapat agad yan. Tapos makikita natin agad yung kitab, yung kinis ng ginawa natin. Bali ang dito kasi sa silver guys, huwag nating diinan kasi hindi to katulad ng ibang kulay pula, kasi metallic kasi to guys. Metallic tong silver mga lods. Lahat ng mga metallic dapat alalay yung pagbuga niya. May sikreto kasi dyan, kailangan yung spray gun mo gaya nito, dapat yung lapad, tingnan nyo, pansinin nyo yung lapad guys, dapat malapad yan, no? Malapad. Tapos yung pressure ng hangin, huwag nyo masyadong lakasan, dapat sakto lang. Tapos yung distansya ng pagbuga, ganito ang mangyayari niyan guys. Ayun yan, no? Ito yung spray gun natin. Ganyan yan, no? Oh. Hindi kasi makikita guys. Ayun yan, no? Teka, papatong ko sa ano to. Papatong ko ba ito para makita nyo kung makita nyo talaga yung aktual na pagbuga natin, para makita nyo na talagang ano, wala siyang, para makita nyo talaga yung tamang distansya, tsaka yung tamang buga, tsaka yung tamang hangin. Ayan guys, panoorin nyo lang yung video guys hanggang sa matapos.
Ayan guys, nakita nyo naman kung paano natin binuga kanina. Yung distansya ng spray gun, dapat ganyan lang siya kalayo guys. Huwag nyong ilapit. Tapos ayan, yung ginawa natin dito, ganun din yung ginawa natin dito sa pagbuga. Ayan, wala tayong makikitang haspi dyan. Dapat ganito lang ka dapat ganito lang ka yung spray gun mo, ganito lang ka layo. Huwag mong ilapit na ganun. Tapos ganyan lang. Tapos dahan-dahanin mo lang ganun. Ganyan lang yung guys, pagbuga. Wala kang makikita ng haspi dyan. Wala kang makikita. Ito, oh. Wala kang makikita ng haspi. Ito mga lods, ito guys bali nabugahan na natin to. Bali yung ginawa natin dito dalawang patong na kulay ng silver. Kadalasan mga lods, ang dapat talagang gawin dito ay 3 patong. Depende kasi sa mixing yan. Depende sa mix mo. Kasi ang diskarte natin dito hindi natin masyadong nilabnawan yung pag-mix natin ng kulay na silver. Ayan. Bali ito mga lods, kulay pa lang to. Nakadalawang patong na to. Huwag niyong pansinin yung mga lods, hindi siya makintab. Ganun talaga yung diskarte dyan. Dapat huwag mong diinan. Hindi talaga kikintab yung silver. Kasi pag pinakintab mo yan, diniinan mo yan, isa yan sa magiging problema mo. Diyan ka magkakaroon ng haspi. Una, sa mixing mo. Pangalawa, sa klima. Kung masyadong mainit, hindi pwede yan. Masyadong mainit yung klima pag nagbubuga ka ng metallic o kaya silver. Pangatlo, yung pagbuga mo ng spray gun. Saka yung yung pang-apat, yung distansya mo sa pagbubuga ng spray gun, saka yung hangin. Ayan mga lods, wala kang makikitang haspi dyan. Patutuyuin lang natin saglit. Tapos bubugahan natin to ng clear coat. Siya nga pala mga lods, sa pagbuga natin ng clear coat o sa pagmix natin ng clear coat ay dapat purong clear coat lang yung gawin natin. Ito, may kulay itong natira. Huwag na natin gamitin to. Kailangan manigurado tayo. Kailangan nating linisan yung pinagmixan natin. Yan. Bali ang gagawin natin dito, purong clear coat na yung ihahalo natin dito. Clear coat, thinner, tsaka yung hardener lang. Wala nang kulay mga lods. Kasi yun ang isa sa mga problema dyan. Pag hindi mo kabisado yung pagbuga niyan, magkakaproblema ka niyan. Ngayon, patutuyuin lang natin to konti. Ito mga lods, wala kang makikitang haspi. Ayan. Medyo naayos naman yung paghabol natin dito kanina. Ayan. Talagang hindi siya makintab mga lods pag silver. Huwag mo siya pakintabin. Ang importante, hindi siya mag-haspi, saka wala siyang bubbles o kaya yung mga balat suha. Ayan. Ayun, bubugahan natin to ng clear coat mga lods. Pasilip ko sa inyo yung pagbuga natin ng clear coat. Pansinin niyo yung pagbuga natin ng clear coat. Yung natin sa clear coat mga lods. Kung ano yung ginawa natin una at dalawa, bali dalawang patong yung gagawin natin dito o pwede kaya pangatlo. Pansinin niyo yung unang buga natin sa clear coat. Hindi natin didiinan, saka malayo lang yung buga ng spray gun natin. Kung ano yung ginawa natin sa kulay, sa pagbuga ng kulay, ganun din yung unang gagawin natin sa pag-apply ng clear coat dito. Ayan mga lods. Ito mga lods, ginawa natin, clear coat na tayo doon sa natin. Pansinin yung mixing mga lods, hindi siya malabnaw. Tsaka tingnan nyo, pagbuga ko doon, yan yung diskarte natin. Huwag na muna natin diinan to. Bali, agihan lang muna natin.
Pansinin nyo yung ano mga lods, yung pagbuga natin. Samahan nyo ako doon. Buti at may... Isuyo nyo lang ako mga lods para may mag-video kasi para ano talaga. Para makita nyo talaga. Pansinin nyo yung buga lods, oh. Malapad yan, ha. Tara, doon tayo. Ito ang gagawin natin. Huwag na muna nating diinan. Kailangan lang muna nating bubugaan natin, pero huwag na muna nating diinan kasi ang mangyayari niyan, ang dihan lang muna natin, huwag muna natin masyadong ilapit kasi hindi na discard natin para lumapat siya sa silver. Pansinin niyo yung buga mga lod. Saka yung hangin. Diyan, wala kayong makikita ang kintab dyan. Kasi hindi natin tiniginan. Tingnan nyo dito mga lods. Tingnan nyo. Makikita nyo para dyan. Wala ka makikita ng kintab dyan. Doon sa gilid. Tingnan mo sa gilid. Doon ka sa gilid. Tingnan mo. Ito nakikita nyo parang mapakaspe. Ngayon yung clear coat natin. Binuga natin, hindi natin bininan. Kaya nagkaganyan. Ngayon, patutuyuin natin saglit. Tapos saka natin tingnan, makikita nyo yung resulta. Pwede natin bugahan to, pero dapat kailangan talaga patuyuin muna to ng 15 to 10 minutes. Pero kaya ko namang i-handle to. Bubugahan ko na to, pakita ko sa inyo para lugitat nyo naman. Ito pangalawang buga na, kailangan diinan. Adjust ko rin yung ganito. Ito talaga magbigat. Dito sa kurso dito mga lods, lumabas na yung kintab. Napansin niyo yung pagbuga ko, nilapitan ko na, diniinan ko na. Saka yung gagawin natin dito, ganun din. At dito na lang yung video kasi mahaba na. Maraming salamat. God bless us all.